isang pulis. Ang pulis laging dumadating sa pinangyarihan ng masasabing gulo. Kaya importante po yung lakad talaga. At higit sa lahat, hindi pa po ako humagulgul sa pelikula ko magmula nung ako'y nag-artista. Pero dito po, pinahagulgul po ako nung aming direktor dahil si General Bato po, parang si Manny Pacquiao din po talaga, yung kanilang mga puso po talaga. Kung ano yung tigas na nakikita nyo, pero yung kanila pong damdamin talagang makamahirap. Konting bagay lang, umiiyak sila. Medyo nahirapan po ako doon sa usapin na yun, doon sa mga crying scene namin. Pero maliban po doon, katulad po nung nilalambing yung asawa, yun po yung mga magagandang mga eksena. Dahil si General Bato po talaga, mahal na mahal niya yung asawa niya. Pero Robin, sa trailer, ang bata-bata mo tingnan na parang hindi ka talaga nagka-edad at all, hindi ka pa mukhang lolo. At ang liksi-liksi mo pa rin. Dalawa na po ako, dalawa. Ano po, siguro po sa magic din rin po ng cinematographer natin. Thank you po, aming cinematographer. Tsaka yung sinigurado din po nila kasi yung pagtanda ng pelikula. Meron po talagang bata-bata, mas matanda, tumanda, at matanda na. Kumusta naman working with a new director like si Adol? Hindi ko po naramdaman na nahirapan po kahit na sinong artista kay Direk Adol. Dahil si Direk Adol po walang insecurity sa katawan. Hindi siya nakikipag-discuss sa'yo. Kung anong gusto mong execution doon sa eksena, pababayaan ka niya. Basta importante lang, mahagip mo yung gusto niya. Kung nahahagip mo naman yung gusto niya, hindi po nagtatagal yung eksena. Wala din po kaming mga options kasi mahirap yung may option nakakasampung option na ngayon. Hindi pa nyo nakukuha. Kaya po masasabi ko na hindi pa po ito ang huling project ko kay Direk. At baka papirmahin ko na po siya sa Bitanes. So nag-collaborate kayo dun sa pagbuo sa pelikula? Yung pong characterization, opo. Kasi una po natin pinag-usapan ni Direk nung naupo kami. Sabi ko, Direk, hindi ako impersonator ni Bato. Artista po ako. Ayoko nung gagayahin natin yung mga ganito. Hindi ko po kaya yun. Kailangan, bigyan mo din ako 50%. Sarili kong interpretation at kung sino si Bato. Kasi kung gagayahin natin si Bato talaga, kumuha tayo talaga ng kamukha talaga ng Bato. Oo. Yun po. Ano-ano ang mga highlights sa buhay ni General Bato na pinakita niyo sa pelikula? Yung una po talaga, yung parang makapag-inspire po tayo ng ating mga kababayan na huwag kayong malugmok sa inyong kahirapan. Yun po talaga ang gusto ni General Bato. Mapakita po sa mga kababayan natin na kahit anong hirap sa buhay, kapag tayo po ay nagsumikap at manatiling tapat sa Panginoon Diyos, hindi po imposible na ibigay yung pangarap po natin. Basta magtrabaho po tayo ng parehas. Yun lang, huwag tayo mag-api ng kapwa at huwag naman tayo magpapi. Yun lang po. Tatanungin mo lang sila kung ano ang role ng bawat isa. Mula kay Efren kung anong role nila. Si Tito Efren po, siya po nakakuha ng pangarap namin role lahat. Ako po, magandang hapon po sa kanilang lahat. Ako po si Efren Reyes. Ako po ang gumanap na Mayor Rodrigo Duterte. Siya pala yun. Ako po. Dahil ako raw po yung nawawalang kapatid niya. Sinabi po ni Presidente mismo sa akin. Yun lang po. At pinilit ko lang pong gampanan sa abot ng aking makakaya kung ano po ang nuances ni Presidente. Yun lang po, pagtsagaan nyo na po ano yung nakita niya sa akin. Yun lang po. Konti lang naman ang ginampanan ko rito. Thank you, friend. Si Boss K. Siyempre, artista ka pa rin, tuloy-tuloy. Pero puro na tayo dito nung kwento ko lang nung kinausap ako ng senador,
Sabi niya, Jake, alam mo si General Bato, yan yung pinakamakikita mong totoong tao. What you see is what you get. Matapang siya. Matapang siya sa mga masamang tao. Pero sa mga mabuti at gumagawa ng kabutihan, pagtatanggol niya kayo hanggang patay. So, napakabuti ng tao. Kaya sabi niya sa akin, tinanong nga kung paano natin matutulungan si General Bato. So, kinausap ko si General Bato. First option namin, si Robin. Kasi nung nalaman ni General Bato, baka tumakbo si Robin ng senador. Kasi nagre-rate sa survey eh. So, hinintay muna namin hanggang sa matapos yung filing. Sinabi nga ni Robin na hindi, susuporta lang siya. Pinalize na namin. Nakita ko ulit si Robin at tinanong ko sa kanya kung interesado pa siya. Hinilap ko. So, madali sa akin, hinilap namin. Na-off-lang tukhang siya. Okay. Na-tukhang po siya. So, tumakbo na po. Medyo nag-aalala ko si Robin noon, mga panahon na isang Jake, baka masyado ng, gahol tayo sa oras. Dahil ang paggawa ng pelikula, talagang binibigyan mo ng effort niya. Eh, gagawa pa tayo script. So, nung nakita ni Sir Robin yung script, storyline, na-inlove siya ng story ni General Bato. At sabi niya, sige, gagawin ko. At pag sinabi po ni Sir Robin na gagawin ko to, hindi po basta gagawin. Talagang ibubuhos po niya yung oras niya, ibubuhos niya yung pagmamahal niya sa pelikulang ginagawa niya. Hindi lang po basta gumagawa lang. Kaya gusto po namin siya ni General Bato. At nung nakita po ni General Bato yung initial trailer niya, naiyak po siya nung pinadala namin. Nasa 15 seconds lang po to. Test screenshot lang po, naiyak siya. Sabi, Jake, nung nakita ko si Robin, parang ako yun eh. Hawak ko yung bata, bumabaril ako dahil di ba mamatay ako, mailigtas ko lang yung bata. So, nakikita po niya na din po, kinikilabutan daw po siya. So, hindi po ito ginagawa para sa politika, hindi eh. Talagang mahal po niya yung trabaho niya. Minadali lang po namin yan dahil makatamaan naman pa tayo ng Comelec, kaya inalis lang po namin. So, ang role ko po dito, yung pangarap kong makasama naman si Robin sa isang pelikula. Kaya sabi ko, pwede na ako mamatay. Dahil nakasama ko si Robin. Yun lang po. Yun lang po. Ikaw, Sir Jay, Yoko. Magandang hapon po sa inyo lahat. Salamat po. At nandito kayong lahat. Maraming salamat kay Lee sa Regal dito sa binigay niyo sa aking opportunity na makatrabaho ulit ang aking kaibigan si Robin. Matagal na ako kami huling nagkasama. Mista pa. Siguro taas natin ang kamay natin kung sino umabot sa mista na mga reporter. Ay! Alaya. Kalahati na lang, ha? Pero... yun ang first time namin nagkasama ni Robin sa action na matindi. That was the last time I got to work with him. And sa future, sabi ko, magkakasama ulit kami nito. Kaya nung nagkita kami sa set, sabi ko, Brother, long time na see. Tapos wala na, nagkikwentuhan na lang kami. So dito sa movie to, ako ang gumanap ng gumanap ako dito as isang rebelde. Ako si Kimo. Ako naman ang naging tagaturo nila kung nasan yung mga kaaway nila rebelde. Dahil nagpagong buhay na ako. So actually, ang nakasama ko dito si Kiko. Si Pinoy, hindi ko siya nakasama actually. Yung batang bato ang nakasama ko. Pero always si Pinoy sa set. So, abangan nyo ako itong pelikulan to. Magandang pelikula. Sa tingin ko naman hindi sayang ang pera. Maraming salamat po. Thank you, Joko. Palingin na natin si Joko. Ay, si Polo. Yeah, thank you. Magandang hapon po sa inyo lahat. It's so nice na makakita ng mga kaibigan natin ng press na matagal kong pinakita. So, I'm so happy to be here and to be part of this movie. Of course, isang honor para sa akin na makatrabaho si Kuya Binoy. Nagkasama kami before, naging schoolmate kami dati. Nung high school ako, college siya. Naging schoolmate kami and iba talaga si Kuya Binoy. Ito yung artista, parang hindi artista. Star na parang hindi star. Pag nakita mo siya, talagang napaka-down to earth. That's why I'm so happy na makasama at makatrabaho ko siya.
Yun. And my role here is, ako po si Omar dito, isa akong leader ng MNLF. Hindi po ganito yung tsura ko sa pelikula. Pinintig po ako doon and nilagyan po ako ng wig. And ginawa talaga nila akong terorista. So, sana po magustuhan ninyo ang aking performance dito. Maraming salamat po. Thank you, Polo. And of course, Kiko Marcos. Good afternoon sa inyong lahat. Good afternoon po sa mga taga-ALB at taga-Regan. Good afternoon po sa inyo. Ako po ay very thankful po ako na nakasama dito sa pelikulang ito. Habang pinapalabas po yung isa ko pong pelikula na Born Beautiful, may follow-up naman po na kasama sila, Robby Padilla at silang lahat po. Never in my life that I would imagine na makasama sa ganitong pelikula, makapareha sila. Makilala sila Tatay Bal, sila Kuya Boy, the original Tarzan. And isang karangalan ng magkasama dito. Sa tingin ko na sabi ko yan. Ako po ay gumanap ng isang terorista na Malaysian. Ito po yung terorista na nabalita noon kung paano po nakilala si General Bato. Buo pa po siya yun. Ito yung isa sa mga story kung saan siya nakilala. At ang ginanapan ko po yung foreigner ng terrorista. Ayun lang po. Maraming salamat. Thank you, of course, Alisa. Hello po, good afternoon to everyone. I'm Alisa Mulang po. Ako po ang gaganap na Young Nancy. Ang bihira Mulang po. Alisa ka na. Actually, what I really love about this film is makita niyo po na, kasi si General Bato sa totoong buhay, malaki po talaga yung katawan niya, pero here, Kiko and I, we were able to see na talagang he's such a kind person and napaka-loving niyo po na tao. So, sobrang honored po ako maging part ng film na to and I can't wait for you all to meet kung sino po talaga si General Bato. Salamat po. Thank you, Alisa, of course. The young general. Kiko Estrada. Papasalamat lang po sa lahat ng tao na punta dito. Papasalamat ako sa Diyos. ALB, Tita Rosel, Regal, I want to say thank you for this wonderful opportunity to play, of course, Young Robin. As a part of the reason also na sobrang obsessed ko dito sa script kasi kailangan, kasi magaling si Kuya Vinicius sa mga eksena niya. Actually, nanonood ako ng mga eksena niya. Hindi niya alam pagka may time. So yun, I just wanted to learn from everyone on the set. I want to absorb all the knowledge. Ty Val, Kuya Boy, thank you for all the fighting scenes. Ang galing po nila. So I just wanna say thank you. I'm eternally grateful for this experience. Thank you. Thank you, Kiko. And now,